Lulong sa online game, ito ang kabilang sa mga tinitingnang anggulo ng Police Regional Office 8 kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte kahapon, kung saan nasawi rito ang 3 estudyante at ikinasugat ng 20. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Hindi na lamang nakakahon sa bullying ang motibong tinitingnan ngayon ng Police Regional Office 8 sa nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Lumalabas kasi sa investigasyon ng PRO8 na lulong sa online game na Gorebox ang isa sa mga suspect. Ma'am, yung sa side ng bullying, tinitingnan po natin kasi base doon sa isang witness. Pagdating nila dito sa dulo ng corridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng corridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows. Ang Gorebox sa isang bayolenteng laro online, pinapapili sila ng kalibre ng baril na gagamitin at ang pagbaril o headshot. Meron ding nakakausap para turuan sila kung paano pumatay. Pinaniniwala din ng Gorebox ang isang manlalaro na kaya niyang gawin ang lahat dahil sa kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Ayon kay PRO8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit 1 buwang pinagplanuhan ng 2 batang suspect ang krimen. Planado din ng 2 ang krimen mula sa pagpuslit ng baril hanggang sa mga kaso na maaari nilang kaharapin. Batay ito sa screenshot ng usapan ng mga minor de edad na suspect. Yes, ma'am. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, mga ganong firearm. Silang dalawa, sir? Medyo violent po yung laro. Sinibak na sa pwesto ng PRO8 ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga suspect. Lumalabas na tama ng bala mula sa 9mm na issued firearm ang nakapatay sa 3 biktima. Isang basyo naman ng bala mula sa kalibre 38 ng baril ang na-recover sa crime scene. May alam din daw sa paggamit ng baril ang isa sa mga suspect, partikular na ang pag-release ng magazine at pag-reload dahil minsan na itong naisama sa firing range. Doon po, sir, sa 9mm Glock, yung 40 empty shells, doon ang gagaling. Kasi as per record, isang pieces lang na iputok yung revolver. Okay. Na-recover natin with intact 5 live ammunition doon sa revolver, isa lang yung naiputok. Kinumpirma din ni Capoy na sa mismong gate ng paaralan dumaan ang mga suspect para hanapin ang nambubuli. Subalit, hindi nila ito natagpuan kung kaya't walang habas na silang namaril. Kaninang umaga, nagsagawa ng case conference at ocular inspection sa pinangyarihan ng krimen ang Department of Education at ang PRO8. Samantala, umakyat na sa 20 ang nasugatan sa insidente. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Bayan.